Gusto nyo rin ba ng ganitong shoe cabinet, guys? Yan o, ganda, di ba? Tibay. Ang problema, di kayo marunong mag-assemble. Parang kayo yung asawa ko. Pero dahil nandito ako, lagi siyang umu-order ng mga ganitong gamit na ina-assemble. Ako tuloy yung hahanap ng paraan kung paano ko siya i-assemble, di ba? Minsan kasi yung mga instruction na kasama nito, yung mga manual, is nasa Chinese, di ba? So, hirap tayo mag-intindi. Tuturuan ko kayo. May isa pa dito, guys. Same lang nito. I-assemble natin sila. Sundan nyo lang yung video para hindi na kayo mag-alalang umorder, no? Kasi alam nyo na kung paano siya i-assemble. Try, unbox na natin. Kumpleto na nga ito sa mga screws, mga handle, mga lock. Ultimo yung gagamitin mong tools nandito na rin. Una nating i-assemble yung kanyang mga paa. Ganito ang itsura ng kanyang paa. May mga butas tapos meron siyang kanal sa gilid. Tapos ganito naman yung ilalim. Bali dalawang paa yan. Ito naman yung pinakailalim na shelf. Meron din siyang kanal sa gilid sa bandang likod. Tapos sa harapan naman ay meron siyang butas dito sa bandang kaliwa. At ganito po ang itsura niya pag naikabit na natin yung ilalim na shelf. So ngayon dahil malikot nga yung kanyang mga paa, maglalagay na tayo ng isang shelf sa taas. Hindi sa pinakataas, dito lang sa pangalawa. 4 na shelves po ito na magkakamuka at pare-parehas ang sukat. May butas nga rin ito sa bandang kaliwa na katapat naman ng ating unang nilagay. Yung mga screws po natin ay iba-iba yung itsura. Yung mga ganito po yung gagamitin natin sa mga unang lagay na to. Ito po yung mga pinakamalaki. Sunod naman po natin ilalagay yung pangalawa mula sa baba. Isa po ito sa 3 malalapad na shelves. Ganito pong itsura niya, may 4 na butas dito sa bandang kaliwa na iba-iba yung sukat at 2 maliliit naman dito sa bandang kanan. Bali itatapat lang din natin sa butas ng nasa ilalim natin na shelf. Ngayon naman pwede na natin ilagay yung 3 natitira pang mga shelves. Siguraduhin tapat-tapat po yung kanilang mga butas dito sa harapan. So ayan guys, halos tapos na siya, no? Yung likod na lang, tsaka sa ibabaw, tsaka yung mga pinto, no? So kayo nang bahala doon. Hindi, joke lang. Tutuloy pa natin, guys. Ito po yung likod niya, guys. Tinumba ko lang, no? Yan. Ilalagay kasi natin to. Kuha kayo nitong dalawang ano na to. May magkabilang kanal yan, ayan, no? Dalawa yan. So ito tornilyo natin dito. May butas yan sa baba, guys. Ganun pa rin yung tornilyo natin na malaki, no? Talagay lang natin dyan. So ayan, naikabit ko na, guys. Ang hirap pag wala akong tripod, no? Kaya hawak-hawak ko yung cellphone ko, guys, eh. Kaya pagpasensyahan nyo na, no? Ang susunod natin ilalagay, guys, isushoot natin mula sa ibabaw yung mga plywood, yung 3 plywood na manipis. Kaya di ko muna nilalagay yung sa itaas, guys, eh. Yung guys ang ganito. Kasi isushoot natin doon, no? Nauhuli talaga yung taas, kaya tandaan nyo yun, guys. Basta sundan nyo lang ng step by step yung tinuro ko, ah. So ilalagay natin yung plywood dito sa kanyang likod. Ayan na siya, guys, nailagay na natin yung kanyang likod, no? Ngayon ilalagay na natin yung pinakaibabaw natin na layer para ma-shoot na rito sa kanal niya at tumigas na siya, no? Kasi malikot yan, eh. Pero ito tornilyo lang natin dito lang, sa likod lang muna. Dito sa harap hindi muna. Hayaan lang natin siyang nakaganyan kasi yung pintuan natin mayroon siyang ganito, guys. So kung nakapix na siya, hindi natin ma-shoot, no? Hayaan lang natin hindi siya nakaano para mailagay yung kanya mga pinto. Papakita ko na lang sa inyo kung paano ko gagawin. So ito po yung pang ibabaw natin, last na to, no? Tandaan nyo po yung itsura niya. Meron siyang 2 butas dyan para dito sa kanyang 2 stick, no? Dyan natin ito tornilyo yan. Tapos dito may ano yan, may kanal yan para sa plywood natin, no? Dyan papasok. So hindi kayo maliligaw. And then may butas siya dito. Katapat naman ng mga butas natin dyan, okay? Lagay muna natin to. Ayan, na-screw ko na dito, guys. Pati dito, yung 2 butas dyan para tumigas na yung likod niya. Yan, dito naman sa harap para hindi bumababa. Pansamantala lang, nilagay ko lang yung screw niya, no? Pero hindi pa yan naka-screw para may allowance tayo pag nilalagay natin yung pinto. Isushoot kasi natin yan. So ngayon, ilalagay na natin yung ating mga stick na to. Yan. Okay. Lalagyan naman natin dito yan. Kung makikita nyo, may butas dyan. Yan. Para dyan yung isa. Yan, dyan, ganyan. And then itong isa, guys, para sa pinakababa naman. Dito, yan. Kasi makita nyo may butas din dyan. Ayan, okay. Lagyan muna natin yung 2. So next naman, guys, itong may mga butas na to. Yan. Dito naman yan. Kung makikita nyo to, may butas dito. Ganyan yan, pwesto nya. I-screw natin yan sa baba. And then dito, lahat ng layer na yan, naka-screw yan para mas matibay siya. Tapos sa taas din, i-screw natin yan dyan, okay? Ayan, naikabit na natin
Ito naman maliit na to, na may isang butas lang, sa kabila wala. At dito may isang butas. So dito natin yan ilalagay. Yan, ganyan. Suporta yan para hindi lumundo yung mga layer natin. So matibay to guys. Kasi nakaturnil yan, lalaban-laban yan. Hindi basta-basta lulundo, no. So ito i-screw lang natin to sa baba. Yan na yung susuporta dyan. So ayan, okay na guys. Ilalagay na natin tong kanilang mga magnet lock, no. Kung makikita nyo po dito, may dalawang butas yan. Yan, dalawa dito. Para dito yan, sa ating magnet. Basta dito sa harap yung may bakal, ayan. Makikita nyo, may bakal na naka-usli. Sa kabila, wala. So yan, itutornilyo muna natin dyan. Bago natin ilagay yung pinto para di tayo mahirapan. Kasi sagabal yung pinto pag inuna natin, no. Pati dito sa taas guys, meron yan. Ayan guys. So dito rin yan, ganyan din yung pwesto nyan. Okay? Yan, oh. Dalawang butas dyan. And then dito rin meron yan. Yan. Okay? Lagyan muna natin to. Apat to guys. Itong tornil yung gagamitin natin guys. Kasama naman yan. Nandyan yan. Ayan, oh. Mga maliliit na yan. Oh. So last part na tayo guys. Mga pintuan na lang. Basta yung bisagra niya guys. Yung una nating pinto dito. Tingnan nyo yung butas. Ayan, oh. And then dito rin. Yan. Parehas kaliwa dito sa una. Tapos dito sa gilid. So sa gitna ng dalawang na to, walang butas to, di ba? Yan ang pwesto. And then yung loob naman nito guys, paano malalaman yung loob nito? May mga butas yan, ayan. Sa taas at saka sa baba, yan, oh. Di ba? Kasi yun ang pwesto ng ating mga plate na didikit dito. Mag-i-screw tayo dito ng plate na bakal. Magkabila yan, meron yung mga butas. Ayan, baka pumalito kayo, magkabaligtad, no? Baka dito nyo sa harap malagay yung mga butas na yon. Sa loob po yan, ayan. Titingnan nyo sa sulok may butas yan. Dito sa kabila wala. So yun po yung pwesto ng ating plate. And then dito yung ating mga handle. Ilalagay natin yung handle natin bago natin isalpak yung ating pinto. So ayan guys, yung ating mga plate, ganyan ang pwesto nya. Gagamitin yung tornilyo yung maliliit lang din. And then dito naman sa handle guys, ang gagamitin yung tornilyo yung ganito. Yan. Screwdriver ang gagamitin yung panghigpit. Ito kasi yung Allen wrench yan, oh. Yung una nating mga ginamit yan, huwag nyo gagamitin dito kasi mababasag yan. Ito yung kailangan natin para dito sa ating handle, okay? Dito naman yung handle natin, baligtad ng ating plate. Sa loob yung plate, sa labas yung handle, okay? Ayan, ready na yung ating mga pinto. Ilalagay na natin. I-shoot nyo lang itong ganito guys, yung pinakabisagra nya. Yan, oh. Shoot nyo lang sa butas, oh. Tapos ito rin dito sa taas. So yun sa baba, i-shoot natin doon, okay? So ayan, tapos na guys. Itutornilyo na natin dito. And then dito. Tsaka dito. Tapos na siya. Okay? So ayan na guys. Maganda siya. Tapos na. Kung nagustuhan nyo po yung video at may natutunan kayo, pakisuyo naman po, pakilike po yung video at pakisubscribe na rin ng ating channel. Hanggang sa mga susunod po ng mga tutorials. Ingat-ingat po. See you soon!